Gusto mo ba makaipon at makapag-invest pero lagi kang kinakapos? Napapagod ka na bang umasa lang sa sweldo na laging hindi sapat? Baka oras na para lumabas ka sa comfort zone mo at maghanap ng additional income. Alam ko mahirap, lalo na kung nasanay ka na sa routine mo. Pero minsan, kailangan nating gawin ang mga bagay na hindi tayo komportable para ma-achieve ang mga goals natin sa buhay. Ready ka na bang malaman kung paano? Tara, pag-usapan natin itong 7 tips ko para sa'yo. Hi Dreamers! Hi everyone! Ako nga pala si Nel Sembrano Lontok. Dati akong accountant na ngayon ay isang online entrepreneur and financial educator sa IMG. Dito sa channel ko, nagbibigay po ko ng personal finance tips for beginners at mga tips paano ba ako nagkaroon ng time freedom doing the mission of IMG. Kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa'yo, consider mo na mag-subscribe at click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong bagong video. Tip number 1, identify your skills and talents. Bago ka maghanap ng extra income, kailangan mo munang malaman ano ang mga skills at talents mo. Magaling ka ba magluto? Marunong ka bang mag-edit ng video? Mahusay ka bang mag-tutor ng mga bata? Isipin mo ano ang kaya mong gawin na pwede mong pagkakitaan. Yung legal ha? Mas madali kasing mag-umpisa na kumita ng extra base sa mga skills at knowledge na meron ka na kaysa yung pag-aaralan mo pa. From there, mas mahasa mo yung existing skills mo. Kung sakali naman na wala ka pang skills na nade-develop, you just need to start something. Pagbibake man yan ng cake, pagluluto, pagiging online seller, buy and sell, kahit ano, basta makapagsimula ka. Kasi hindi mo malalaman kung saan ka magaling at passion mo kung hindi mo alam ano yung ayaw mo. 2012 doon nalaman ko ang IMG. Sa simula, nag-attend lang ako ng mga training para matuto about proper money management. Hanggang na-discover ko na pwede ko rin palang ituro yung mga natututunan ko sa mga kakilala ko at kaibigan ko at kapamilya ko. Kaya sinubukan kong maging part-time financial educator muna. Hindi ko alam nung umpisa kung gusto ko ba itong maging career. Wala akong alam na skills at wala din naman akong talents. Naniniwala lang ako dun sa linya na lahat ay pwedeng matutunan basta gusto. Tip number 2, start with small business. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan para makapagsimula. Pwede kang magsimula sa maliit na negosyo o mag-offer ng services. Ang importante, nagsimula ka. Tandaan mo, walang nagsimula na malaki na. Lahat yan sila nagsimula sa maliit. Halimbawa, meron kang budget na 20k para magsimula ng isang negosyo. Mag-start ka muna sa 5k na business idea. Para kung hindi mag-click yung naisip mo na negosyo, meron ka pang another 15k na pwede mo magamit sa iba pang business ideas. Meron nga diyang mga success story na nagsimula lang sa pagbebenta ng mga free love clothes online. Sa una, akala walang bibili, pero nung nakita ng mga tao na maganda yung quality ng damit, dumami ang customers. Ngayon, meron ng online shop at kumikita na ng extra pang ipon. Tip number 3, use technology to your advantage. Sa panahon ngayon, napakalaki ng tulong ng technology sa paghahanap ng extra income. Pwede kang mag-freelance online, magbenta sa social media, o magturo ng English sa mga foreign students. Kung wala pang puhunan, mag-offer ng service ang pinakamadaling paraan para kumita ng extra. Kung meron kang alam na skills at alam mo expert ka dito, pwede mo yang ituro online. Sabi nga ni Bill Gates, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Since 2017, I've been using the internet para mas madaling mas-spread ang mission namin sa IMG by creating content online. At alam mo ba, 90% of my clients ay galing sa mga inquiries sa mga videos ko. Kung hindi ko ginamit ang technology to my advantage, baka until now, nahihirapan pa rin ako paano ko matuturo ang personal finance sa mas madaming tao. Tip number 4, find a mentor and learn from others. Huwag kang mahiyang magtanong at makipag-usap sa ibang tao na naging successful na sa kanilang side hustles. Marami kang matututunan sa kanila. At baka magkaroon ka pa ng bagong ideas para sa sarili mong extra income. Kung nahihiya ka magtanong, pwede mo simulan sa pag-follow sa kanila sa social media, panonood ng mga educational videos nila, o pagbabasa ng mga vlogs nila.
Ako, pag may gusto ako matutunan na skills, nanonood ako muna ng mga videos. Tapos, pipili ako ng someone na align sa values ko at gusto ko maging katulad din nila. Kapag nakapili na ako ng taong susundan ko, i-consume ko lahat ng free resources niya online like watching their videos, attending their free webinars. Tapos, kapag may budget na ako para ma-avail yung mga high-end courses nila or high-end information nila, kasi sure ako na mas madami ako matututunan doon kasi nga sa free resources pa lang, ang dami ko nang natututunan. What more pa kapag nagbayad ako, di ba? Huwag natin pahirapan ang sarili natin. Marami na naging successful and all of them live clues. We just need to apply yung mga tinuturo nila, yung mga pagkakamali nila, kaysa 'di ba, mag-start tayo from zero. Tip number 5, stay consistent and be patient. Hindi instant ang success. Kailangan mo maging consistent at patient. Huwag kang sumuko agad kapag may mga challenges na dumating. Tuloy-tuloy lang. At siguradong mahanap mo rin unti-unti ang business na gusto mong gawin. Hindi dahil sa pera lang, kundi dahil nag-e-enjoy ka rin at the same time. Consistency is what transforms average into excellence. Consistency is the key. Based on my experience, walang sekreto sa successful na negosyo. Kailangan lang kahit na may mga panahon na nanghihina tayo o feeling natin lahat ng ginagawa natin ay hindi nag-work, tuloy-tuloy lang dapat. Kailangan habaan natin yung pasensya natin. Kasi naalala ko, meron nagsabi sa akin na yung unang 5 taon talaga, puro trial and error muna. Pero kapag nalampasan mo na yung stage na yan, ang dami mo ng skills na na-develop, pati character mo, nahasa. Kaya kung gusto mo makaalis sa comfort zone, endure the pain, but enjoy the process. Sobrang dami kong natutunan simula nung 2012 kung kailan umalis ako sa aking comfort zone. Nakakakaba, pero masaya. Tip number 6, set clear financial goals. Kung gusto mo makaalis sa comfort zone, magsimula ka sa pagpaplano. Importante na may klaro kang financial goals. Alamin mo muna kung magkano yung gusto mong ipunin at bakit gusto mo makaipon at maka-invest. Mas magiging motivated ka kapag alam mo kung saan mo dadalhin yung perang kinikita mo. Tulad ni Joanna, nag-set ng goal na makaipon ng 100,000 pesos para makapag-invest sa mutual funds. Dahil may klaro siyang goal, naging madali para sa kanya na mag-focus at humanap ng racket. Ngayon, malapit na niyang ma-reach yung goal niya at ready na siyang mag-invest. Pero alam mo ba, hindi mo kailangan mag-ipon ng 100,000 para makapagsimulang mag-invest sa mutual fund. For as low as 1,000 pesos, pwede ka makapag-open ng mutual fund account. Panoorin mo itong video na to na nakikita mo sa screen mamaya pagkatapos nitong video na to para matulungan ka paano ba mag-set ng clear financial goals. Tip number 7, embrace failure and learn from it. Normal lang ang pagkakamali at failure. Huwag kang matakot dito. Gamitin mo itong opportunity para matuto at mag-improve. Failure kasi ang dahilan kung bakit ang isang tao ay natatakot na umalis sa kanyang comfort zone. What if hindi mag-work? What if masayang lang ang pera? What if pagtawanan lang siya ng kakilala niya at kaibigan niya? Parte to ng buhay ng isang entrepreneur kung gusto mo talagang kumita ng mas malaki. Kung gusto mo magkaroon ng magandang buhay para sa iyo at sa pamilya mo, kailangan mong tanggapin na magkakamali at magkakamali ka. Instead na sumuko, aralin mo saan ka nagkamali. At pwede ka maghanap ng solusyon para hindi mo na maulit yung pagkakamali na yon. Sigurado ako sa pamamagitan ng mga tips na to, kaya mo nang lumabas sa comfort zone at maghanap ng extra income. Tandaan mo, hindi madali, pero posibleng magawa. Simulan mo na ngayon para sa mas komportableng buhay mo. By the way, meron kaming free webinar kung saan nagtuturo kami sa mga Pilipino kung paano mag-ipon at mag-invest ng tama. Kung gusto mo magkaroon ng free access, message mo ako sa FB page ko na Nel Sembrano or email me sa nelsembrano.cs@gmail.com. I-message mo lang yung salitang ipon para alam ko na gusto mong magkaroon ng access sa aming free webinar. Nakatulong ba ang video na to sa'yo? I appreciate kung mag-comment ka ng kind words below sa comment section at i-share itong video na to sa mga mahal mo sa buhay para matulungan din natin silang makaalis sa comfort zone at magsimulang mag-ipon at mag-invest. Kung marami kang natutunan sa video na to, sigurado ako na makakatulong sa iyo itong mga videos na nakikita mo sa screen. Yan ang next na panoorin mo. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.